Magandang hapon po sa inyo lahat. Magsitayo tayo. Ating pasimula ng pagdiriwang ng prosesyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang prosesyon ay isang tradisyon na nagpapahiwatig ng ating paglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Si Kristo Jesus ang ating pinuno. Kaya sa prosesyon ating sinusundan ang kanyang bandera ng tagumpay, walang iba kundi ang krus ng kaligtasan. Ang mga imahe ng mga banal ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at sila ang ating kaagapay sa pagsunod kay Jesus. Tumawag tayo sa Panginoon upang ipagkaloob niya ang mga biyaya sa ating pamilya at sa ating bansa. Magbangon ka, O Panginoon, at saklolohan mo kami, iadya mo kami alang-alang sa iyong pangalan. Narinig namin, O Diyos, ang lahat ng isinalaysay ng aming mga ninuno. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong unang-una, ngayon at magpakilanman at magpas sa walang hanggan. Amen. humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Unang bahagi, ang mga apostoles ng Panginoon. Kailan pa may matalinghaga ang pamamaraan ng ating Panginoon, sinugo niya ang mga alagad buhat sa iba't ibang estado ng walang limitasyon ayon sa kanilang katatayuan sa lipunan o anumang kaalaman. Payak bagamat wagas, ang nagawang paglilingkod ng mga alagad ay katangi-tanging tunay.
San Pedro Apostol. Simon Pedro, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia. Tinaguriang prinsipe ng mga apostol, at ang unang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Isang mangingisda bago pa man hinirang ng ating Panginoon, upang maging mamamalakayan ng tao. May hawak na susi kung ilarawan, sapagkat nasa kanya ibinigay ang karapatan sa langit at lupa. Sa tabi niya ay isang manok na sumisimbolo sa makaikatlong ulit niyang pagtatuwa kay Jesus noong ang panahon na ang Panginoon ay naghihirap. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Anak ni Jonas at kapatid ni Simon Pedro, mangingisda na mula sa Betsaida, Galilea, at isa sa mga alagad ni Juan Bautista bago pa naging apostol ni Jesus. Siya ay may hawak na banal na kasulatan kung ilarawan. Siya ay itinuring na patron ng mga mangingisda at pintakasin ng hindi magkaanak at ng matatandang binata o dalaga. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. San Santiago Apostol ang matanda. Nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Salome, mga anak ng kulugang taguri ni Jesus dahil sa kanilang kabusukan. Dati siyang alagad ni San Juan Bautista at isa sa mga apostol na naging saksi sa pagbuhay ni Jesus sa anak ni Jairo, sa pagbabagong anyo ni Jesus at sa kanyang pagpapawis ng dugo sa halamanan ng Getsemani. Siya ay inilalarawan na may dalang tungkod at tapayan bilang pagpapatunay ng pagsunod sa utos ng Panginoon sa oras ng kanyang pangangaral. Mayroong siyang kalis na simbolo ng kanyang pagtanggap sa saro ni Kristo. Siya ay pintakasi ng may mga sakit na rheumatismo. Siya ang pintakasi ng buong Espanya at kasalukuyang patron ng ating bayan. San Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol. Mula sa bayan ng Betsaida, Galilea, disipulo ni San Juan Bautista bago pa man naging apostol ni Jesus. Siya ang apostol na nagtanong kay Jesus kung nasaan ang Ama. Sumagot si Jesus, "Malaon ng panahon na ako'y inyong kasakasama. Di yata't hindi pa ninyo ako nakikilala. Felipe ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Makikita sa imahe na may isang banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol. Anak ni Tolome, kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Siya ang tinaguriang apostol na pinakaprangka, isinilang sa Cana, Galilea, at matalik na kaibigan ni Apostol Felipe. Isa siya sa mga saksi nang magpakita ang Panginoong Jesucristo sa dagat ng Galilea matapos ang kaniyang muling pagkabuhay. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol. Tomas, nangangahulugang kambal sa wikang Aramaic.
Matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus, si Tomas ay napahiwalay sa ibang mga alagad kung kaya't hindi siya naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit noong makita niya ang Panginoon, iniutos ni Jesus na ipasok ang kanyang daliri sa mga sugat nito. Matapos iyon, siya ay naniwala at nagwikang, Panginoon ko at Diyos ko. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Evangelista. Isinilang siya sa Galilea, anak ni Alfeo. Tinatawag din siyang Levi, ang maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing traidor at makasalanan. Gayunpaman, noong siya ay tinawag ni Jesus, agad siyang tumalima at sumunod dito. Ito'y mayroong isinisimbolong isang tao o anghel sa kaniyang larawan. San Mateo Evangelista, ipanalangin mo kami. San Santiago Apostol, ang bata. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Judas Tadeo, pinsang buo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tuhod ay halos katulad na ng sa kamelyo dahil sa walang tigil na pananalangin. Tulad ng ibang apostol, siya ay naghahawak ng tungkod at Biblia, simbolo ng kanyang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. San Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, anak ni Alfeo at kapatid ni Santiagong bata, nagtataglay ang kanyang imahe ng larawan ni Jesus sapagkat siya ay pinsang buo at kawangis ni Jesus. Siya ang kinikilalang pintakasi ng mga imposible o di mangyayari. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, ang mga paso at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsimula nang siya ay sumapit sa kaniyang 30 taon dito sa mundo. Ang kaniyang ministeryo ay binubuo ng kaniyang paglalakbay sa iba't ibang mga lupain upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ang kaniyang mga himala at ang kaniyang mga turo na nagbibigay aral sa ating mga puso't kaluluwa. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at tinukso si Jesus sa pamamagitan ng pagkain, pisikal na kaligtasan at mga ari-arian. Napagtagumpayan ni Kristo ang tukso at iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Dumaan si Jesus sa Samaria sa balon ni Jacob.
Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. May isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nakikitungo sa isa't isa sapagkat may alitan ang dalawang lahi. Ipinapakita ng tagpong ito ang pagiging tagapagdala ng kapayapaan ni Hesukristo. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, ang dagat ng Tiberias, at sumunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nakita ang mga tanda ng ginawa niya sa mga may sakit. Kasama niya si Andres na kapatid ni Simon Pedro. May isang batang lalaking mayroon 5 tinapay sa sebada, 2 isda. Sinabi ni Jesus, "Popuin ang mga tao." Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. Ipinamahagi niya. Mula sa kakarampot na mga pagkain ay nakakain ng lahat ng tao na nasa pangpang. Ang kaganapang ito ay muling pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang pagiging Diyos. Pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betanya. Nang mabalitaan ni Jesus ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, agad siyang nagtungo sa Betanya. Dooy nakalibing si Lazaro na 4 na araw nang namatay. Pagdating sa libingan, ay ipinaalis niya ang batong nakatakip dito. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat at dumulog sa Diyos. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." At lumabas nga si Lazaro na nababalutan ng kayong pagdibing. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betanya. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betanya. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betanya. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Mayroon lamang 2 pagkakataon na nabanggit sa Ebanghelyo na si Jesus ay umiyak. Ang una ay ang pagkamatay ni Lazaro na kanyang matalik na kaibigan. At ang ikalawa ay nang makita niya ang lungsod ng Jerusalem, tumangis ang Panginoong Jesus. Dahil batid niya ang napipintong pagkawasak ng banal na lungsod.
Habag at tunay na pagmamahal ang dahilan ng kanyang pagtangis. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang kanyang lungsod, ito ang kanyang tinangisan. Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. Ikatlong bahagi, mga paso ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Sa pagdating sa Jerusalem, ganap na nagsimula ang kanyang paghihirap at pasyon upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos Ama na mailigtas ang sanlibutan. Ang anak ng tao ang siyang naghirap at nagbata ng mga kasarimlan at kasalanan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo si Jesus sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at pumunta sa lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw: Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulat. Nang makarating sila sa burol kung saan tanaw ang buong Jerusalem, ay namangha sa ganda ang mga alagad. Inaasahan nila na gayon din ang reaksyon ng Panginoon. Ngunit nagulat sila nang makita na si Jesus ay nahahapis at lumuluha. Batid ni Jesus na ang lahat ng taong nagbubunying sumalubong sa Kanya ay siya ring sisigaw at kukutya sa Kanya sa panahong siya'y maghihirap. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kaniyang inang si Maria. Ang tagpong ito, bagamat hindi matagpuan sa Biblia, ito ay nakasaad sa libro ng awit at salaysay ng Pasyong Mahal. Ang mahal na ina ay nagdadalamhati, sapagkat batid nito ang nalalapit na paghihirap ni Kristo. Ngunit muling pinawi ni Jesus ang kanyang kalungkutan nang ipahayag niya ang pananatili hanggang dumating ang oras ng Ama. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kaniyang inang si Maria. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Dumulog si Jesus sa hapag kasama ang mga alagad. Dito niya isinaad ang patungkol sa pagkakanulo ng isa sa kanila. Isang pagtataksil na magiging hudyat ng pasimula ng paghihirap ni Kristo. Higit sa ano paman, sa tagpong ito naganap ang unang misa nang itinatag ni Jesus ang banal na Eukaristiya bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryong Paskwal. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles.
Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana, at simulang hugasan ang paa ng mga alagad. Matapos nito'y pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag at nagwikang, "Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan." Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok na mga olibo, at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ang nalulunusang Jesus matapos ang kaniyang pananalangin. Habang nananalangin, nagpakita ka sa kaniyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nananalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkatapos manalangin at lumapit sa kaniyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. "Bakit kayo natutulog?" tanong niya. "Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang nalulunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas. Nilapitan niya si Jesus upang haggan. Sinabi nito sa kanya, "Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga alagad na kasama niya, sinabi nila, "Panginoon, mananagana po kami." At tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga nito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag, hayaan ninyo sila." Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote. San Simon Apostol. Ang apostol na nagmula sa Canaa, Galilea, kalimitan siyang tinatawag na Zelotes o Simong Makabayan dahil siya ay masugid at tagasunod sa batas ni Moises. Si Simon ay isang karpintero, kaya't makikita sa kanyang imahe ng lagari na tanda rin ng kanyang pagkamartir. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami.
Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Sa pagtataksil ni Judas ay tuluyang naipagkanulo si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw ay nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinadakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman." Pagkadakay, nilapitan siya ng mga kawal at dinakip. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang paghaharap ni kay Jesus kay Anas. Matapos takpin, dinala agad si Jesus sa bahay ni Anas upang siyasatin. Si Anas ay iginagalang na saserdote ng bayan at isa sa mga nakatatanda noong panahong iyon. Agad niyang tinanong at kinutya ang mga pamamaraan ni Jesus. Sa kagustuhan niyang mapabilis ang paghatol kay Jesus, iniutos niyang dalhin si Jesus sa kanyang manugang at punong saserdoteng si Caiphas. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Ang paghaharap kay Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin. Nang iniharap si Jesus kay Caiphas at sa buong Sanhedrin at sa mga matatanda ng bayan, hinahanapan nila ng mga dahilan para ipapatay si Jesus, sapagkat ang Galilea ay nasasakop ng Imperyong Romano. Hindi nila maaaring hatulan ng kamatayan si Jesus. Habang naghahanap ng saksi na magsisinungaling labang kay Jesus upang maipapatay siya, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, "Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan na makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap." Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winarak niya ang sariling kasuotan at sinabi, "Ito'y kalapastangan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig na ninyo ang kanyang paglalapastangan sa Diyos at siya'y niluraan, pinagsusuntukan at sinampal." Ang paghaharap kay Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Nang ipadala si Jesus ni Anas kay Caiphas, dito ay pinaringgan siya ng mga kawal ng isang panyong mabaho at marumi. Ang lahat na isumampal at ang iba'y sumusuntok sa kanyang buong katawan. Kasabay ang pagsasabing, "Hindi ba't isa kang manghuhula? Bakit hindi mo mahulaan kung sino ang sumasampal sa iyo?" Hindi natapos ang tagpong ito hanggat hindi nagsawa ang mga kawal sa pagpapahirap kay Jesus. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagdadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Iniharap si Jesus sa gobernador na si Pilato, ngunit wala itong makitang kasalanan na maaaring ipataw. Ipinadala siya ni Pilato kay Herodes upang siya'y litisin. Datapwat kahit anong tanong ni Herodes kay Jesus ay ayaw niyang sagutin ito. Ikinagalit ito ni Herodes. Si Jesus ay patuloy na kinutya ng mga kawal. Sinuutan siya ng damit na puti at ibinalik kay Pilato. Ang damit na puti ay sumisimbolo sa paghamak sa kanya ni Herodes. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Samantala,
Si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Iginapos nila si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang awa at tagos hanggang sa buto. Gamit ang latigo na may biwas, ang ilang bahagi. Halos 5,000 hagupit ang inabot ni Kristo. Dito muling natupad ang propesiya ni Propeta Isaías na ang Mesiyas ay magtatamo ng ibayong hirap sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Matapos sampasin ng Panginoong Jesus sa haliging bato, halos nawalan siya ng malay tao at nadismaya o nawalan ng pag-asa. Nagsisitangi sa mga anghel sa mga natamong paghihirap ng Panginoon. Nakayuko at nagbabata ng lupit ng parusa. Halos hindi na makita ang laman sapagkat ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. Palibak siyang nilhud-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Sina ay pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghampas sa ulo. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Tunay nakahanga-hanga ang kababaang loob ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinaranas, ay buong kababaang loob niyang iniunawa ang mga pagkakataon, alang-alang sa katuparan ng pangakong kaligtasan. Ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan ang tanging nagpapatibay sa kanyang kalooban. Matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natamong paghihirap. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Mula sa salitang Latin, masdan ninyo ang tao. Matapos ang ibayong pagpapahirap kay Jesus sa pamamagitan ng paghampas at sa pagputong ng koronang tinik sa ulo nito, siya ay inilabas sa pretoryo. Iniharap siya ni Pilato sa mga Pariseo upang makita nila ang kahabag-habag na anyo nito. Sinabi ni Pilato, "Ecce homo." Tuwing sasapit ang pag-aalala ng mga Hudyo sa pagpapalayang ginawa ni Yahweh sa 10 salot o Paskwa, ay nagpapalaya ang gobernador ng isang bilanggo ayon sa kanilang kautusan. Nang ihaharap na si Jesus kasama ni Barabas, tinanong ni Pilato ang mga tao, "Sino ang ating palalayain?" Sumagot ang tao, Si Barabas. At ano ang gagawin natin sa taong ito?" Tanong ni Pilato. Ipako sa krus, tugon nila. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Muli ay iniharap si Jesus kay Pilato upang hingin ang gawad na hatol. Walang magawa si Pilato kundi pakinggan ang hiling ng mga Hudyo. Kaya't naghugas siya ng kamay bilang tanda na siya ay malinis sa hatol na kanyang ibibigay. At dooy ibinigay ang hatol ng bayan, ang pagpapako kay Jesus sa krus doon sa bundok ng Golgota.
ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Naparito si Jesucristo sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ay walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Buong pagsunod at pagmamahal at kababaang loob ang tinanggap ng Panginoon. Ang mabigat na krus. Ang krus na siyang simbolo ng di matatawarang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Ang krus na nag-ugnay sa sangkatauhan at sa Panginoon. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Pinasan ni Jesus ang mabigat na krus kasabay ng pagkutiyan ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, ang hari ng mga Hudyo. Kasabay ang paglibak ng mga ito sa Kristo. Bilang pagsunod sa atas ng Panginoon, ay buong giliw niyang niyakap ang kanyang krus. Ang krus na iyo'y mabigat na halos sa balikat ay sumusugat. Nagtutulak upang piliting siya'y lumakad. May lumulura at umaalipusta sa harap ng galit ng mga taong bayan na nooy pinagaling niya. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Dahil sa bigat ng krus na dinadala ni Jesus at sa mga sugat na natamo niya, siya ay napasubasob sa unang pagkakataon. Hindi niya nakayanan ang pagtayong muli at siya ay napatigil sandali. Wala man lamang karamay mula sa kanyang mga alagad at tagasunod. At nooy tanging ang kanyang inang si Maria ang pinagkukunan niya ng lakas ng loob at pag-iisip. Ang unang pagkadapa ni Jesus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dala ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sa bawat takbang niya ay tila lalong bumibigat ang krus. Kaalinsabay pa ang pagkirot ng kanyang mga sugat sa buong katawan, dulot sa dinanas niyang mga hampas mula sa mga Hudyong ganid at malulupit. Ngunit tulad ng unang pagkakataon, ay muli siyang tumayo at lumakad upang matupad ang nasusulat at propesiya. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus.
Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Habang pasan ni Jesus ang mabigat na krus patungo sa Kalbaryo, ay sinundan siya ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo na?" Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Sa tindi ng bigat na kanyang pinapasan, hindi na nakayanan ng bigat na iyon at siya'y muling napasubasog sa ikatlong pagkakataon. Dahil sa matinding pahirap, gutom at pagod, ay halos mawalan na siya ng malay. Subalit kailangang marating ang Kalbaryo upang magkaroon ng kaganapan ang pagtubos na iniatang ng Ama. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Ang paghubad at pagpapainom ng apdo kay Jesus. Nang makarating na siya sa bundok ng Golgota, halos matuyo na at dumikit na sa kanyang damit ang mga sugat sa kanyang katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Hinubaran siyang pilit na maging sanhi ng kanyang muling pananariwa at paghapdi ng kanyang mga sugat. Ayon sa kinaugalian, ang mga makasalanan na hinahatulan sa Golgota ay pinaiinom ng alak na may halong mira at apdo bilang palit sa pait ng kanilang budhi. Subalit ni katiting ay hindi uminom si Jesus, tanda ng kanyang kalinisan. Ang paghubad at pagpapainom ng apdo kay Jesus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Nalalapit na ang katuparan ng pagsagip sa sanlibutan. Ilang sandali bago ang pagpapako sa ating Panginoon. Mula sa kataas-taasan sa langit ay nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Lumuha ang mga anghel sa hirap na dinanas ni Kristo. Ang lahat ay buong kababaang loob niyang tinanggap. Ang kanyang kababaan na marapat na huwaran nating mga Katoliko. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Sa gitna ng paghihirap ay nagdalamhati si Jesus. Nabalot siya ng kapanglawan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo.
Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Nang sumapit ang ikasyam ng umaga, ipinako nila sa krus si Jesus. Hindi umabot sa butas ng krus ang kamay ni Jesus, kaya't ang kanyang mga braso ay hinatak at pilit na pinarating sa butas na nakatakda sa krus. Matapos ay walang awang binaliktad ang krus upang baluktutin ang mga pako sa likurang panig. Ibinayubay ang katawang banal ng Diyos Anak na puno ng sugat, at sa itaas na panig ng krus ay ang mga salitang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Kasabay ng paghihirap ni Jesus, may dalawang magnanakaw na kapwa nakapako din sa krus katulad ni Kristo. Ang isa ay bahagyang nangutya kay Jesus, habang ang isa ay dumulog na alalahanin siya sa panahon ng paghahari ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus dito, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Nakabayubay sa krus ang Panginoon, taglay ang sakit at hirap na dinaranas ng kanyang banal na katawan. Subalit hindi lamang ang kanyang katawan ang dumaranas ng sakit, kundi pati ang puso niyang kinukutya at nililibak ng mga tao. Tanging ang mga mahal na birhen at ilang mga alagad na nakatayo sa kanyang paanan ang pinagkukunan niya ng lakas. Tunay na nalalapit na ang oras ng nakatakdang kaligtasan. Ang paghihirap ni Jesus sa krus. Salamat. Anong una lang? Nilibag na. Ikaw muna. Ikaapat na bahagi, ang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Hesus. Kaalinsabay na pangangaral ni Jesus ng mabuting balita ay nanatili sa kanya ang mga disipulo at tagasunod. Mga disipulong nagsakripisyo at naglaan ng kanilang makakaya at naging tapat sa Panginoon noong panahon ng kaniyang ministeryo. San Lazaro ng Betanya. Si Lazaro, kapatid ni Marta at Maria, na nagmula sa bayan ng Betanya. Siya ang kaibigan ng ating Panginoon na may ilang araw ng pumanaw at dahilan sa pagtawag ni Marta sa Panginoon, ay muli niya itong binuhay. Siya ay ginugunita sa huling linggo ng Quaresma, Domingo de Lazaro, bago ipagdiwang ang linggo ng Palaspas. San Lazaro ng Betanya. Santa Marta ng Betanya. Ang salitang Marta ay mula sa salitang Aramaiko na nangangahulugan babaeng tagapamahala ng tahanan. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria. Nakiusap siya kay Jesus na pagsabihan na tumulong ang kanyang kapatid na si Maria sa paghahanda
sa halip na ito'y maupo at makinig sa kanya. Siya ay kinikilalang patrona ng mga may bahay, labandera, matatandang dalaga, tagaluto, nutritionista, kasambahay o mayordoma, nangangasiwa ng ospital, kahera at mga manlalakbay. Santa Marta ng Betania. Santa Maria Cleope. Sa pagkakapako sa krus ni Jesus, nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at mga kapatid. Ang asawa ni Cleopes na si Maria Cleope, isa si Maria Cleope na mapapalad sa mababaeng nakasaksi sa pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Tangan niya ang kamanyang sapagkat ito ang dala niya nang dumalaw sila sa libingan ng Panginoon noong araw ng muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleope. Santa Maria Salome, asawa ni Zebedeo ng Galilea. Si Salome ang ina ng dalawang apostol ng Panginoon na sina Santiago Matanda at San Juan Bautista. Si Salome ang babaeng tinutukoy sa bagong iba na humiling kay Jesus na paupuin sa kanyang tabi ang dalawang anak sa kamarihan ng Diyos. Isa rin siya sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Dala niya ang insenso para sa banal na katawan ng Jesus. Santa Maria Salome. Santa Maria Jacobe, isa sa tatlong Mariyang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Maria Magdalena, Maria Salome at Mariyang ina ni Santiago na sinasabing si Maria Jacobe ay may dalang pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Sa kanyang imahe ay makikita ang kanyang panghagupit na itsurang walis itim o kaya ay kadenang bakal na may tangkay. Ginamit sa ating Panginoon nung siya'y hagupitin sa haliging bato. Siya ang patrona ng mga babaeng naglilingkod sa simbahan, gayon din ang mga nagpapaanak o kumatrona. Santa Maria Jacobe. San Nicodemo.
Si Nicodemo ay isang lihim na tagasunod ni Jesus. Sinasabing siya ay isang pariseo at miyembro ng Sanhedrin. May tangan siyang aloy at mira na tanda ng kanyang pagtulong sa pagbababa at paglilinis ng banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. San Nicodemo. Santa Juana, asawa ni Musa. Siya ay asawa ni Musa na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetraka ng Galilea. Siya ang babaeng nagbigay ng ari-arian upang itusto sa pangangailangan ng pangangaral ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya lamang ang tinukoy bilang may asawa at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Bagay na iniwan niya ang asawa sa antas ng lipunan upang sumunod kay Jesus, batay sa bagong talaan ng pangbanal. Santa Juana, asawa ni Musa. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Siya ay isa sa mga babaeng disipulo ng ating Panginoon. Tumulong sa paghahanda ng huling hapunan ng Panginoong Hesukristo. At ang may-ari ng tahanang pinagdausan ng huling hapunan. Siya ay ina ni Juan Marcos, isa sa mga tagusunod ng mahal na Panginoon. Gayon din naman ay isa sa 4 na ebanghelista. Si Maria ay isa rin sa mga babaeng nakasunod ng Panginoong Hesus. Malaki rin ang naging papel niya sa pagpapakasakit ng Panginoon sapagkat siya'y saksi sa banal na pasyon hanggang kamatayan at paglilibing kay Jesus. Santa Maria, ina ni Juan Marcos Evangelista. Santa Veronica. Mula sa salitang Latin na vero o birang, na ang ibig sabihin ay panyo o piraso ng tela, at nika o icon na katumbas ng larawan. Ang babaeng nagpahid ng panyo sa mga mukha ni Jesus, pagkadinig ng ingay ng mga nagpaparusang mga kawal sa Panginoon, ay agad siyang lumabas ng bahay. Sa awat habag kay Jesus ay kinuha niya ang sutlang birang upang ipahid sa naghahalong dugo, pawis at laway na banal sa mukha ni Jesus. At doon sa panyo ay napakintal ang mahal na mukha ng tagapagligtas. Kaya't siya ay tinawag na Veronica, ang larawan sa panyo. Santa Veronica. Ikalimang bahagi, ang mga imahe ng lumagtas sa pagkakasakit ng Panginoong Hesus. Sa pagsapit ng mga araw ng pag-uusig at pagpapahirap sa ating Panginoon, may mga alagad na natili hanggang sa pagkapakasakit at pagkamatay sa krus ng ating Panginoon. Sila ang buong tapang na tumayo at tumindig sa paanan ng krus, na tila nadudurog ang kanilang mga puso habang tinitignan ang kaawa-awang kalagayan ng anak ng Diyos.
Santa Maria Magdalena. Mula sa salitang Hebreo, Miriam na maaaring nangangahulugan ng dagat ng saklap, pag-aalsa o hinihilig na sukli. Ang babae pinagpalayasan ng 7 demonyo. Si Maria Magdalena ang tinutukoy sa banal na kasulatan ng masamang babae. Subalit siya ay nagpagloob at sumunod sa Panginoon, saksi sa pagtubos sa tanan at pagkabuhay ng Panginoon. Siya ang pitakasi o patrona ng mga kasalanang babae, nagbabalik loob o nagbagong buhay at ng orden ng mga predikator o Dominikano. Santa Maria Magdalena. San Juan ang pinakamamahal, isang taga-Galilea na anak ni Zebedeo at Simon at kapatid ni Santiago ang matanda. Siya ang disipulong minamahal ni Jesus. Nanatili siya sa tabi ng mahal na Birhen noong panahong naghihirap si Jesus. Simbolo niya ang isang agila dahilan sa taas ng kanyang lipad, ng kanyang diwa at pag-iisip noong isinulat niya ang salita ng Diyos. Noong siya'y dalhin sa Roma upang usugin, siya ay inilagay sa lumutulong langis, subalit himalang nabuhay. Ang pinakahuling namatay na apostol, dala ng kanyang katandaan. San Juan ang pinakamamahal. Inang nahahatis, hindi mailarawan ang sakit na dinanas ng mahal na Birhen noong mga panahon ng pasyon at pagpapakasakit ng kanyang sinisintang anak. Siya ay napahiwalay sa karamihan, kaya't ang hapis niya ay naragdagan noong siya ay mapalayo kay Jesus. Kaya't nang sila ay magtagpo, halos madurog ang kanyang malinis na puso sa hirap at bigat ng krus na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Inang nahahapis. Panatilihin natin ang katahimikan at ihanda ang sarili para sa unang salubong, ang pagtatagpo ni Jesus at ng inang nahahapis.
Ito ang kalangkahaton ng makapangyarihang bugong na si Poncio Pilato dahil sa kasalanan ng pagpapanggap na si Hari ng mga Hudyo. Magulil at palamara, mapagpasampalatayang anak daw ng Diyos, may bantang umagaw sa Roma at Jerusalem at
patadi.
Nang maunawaan ito, Sa pagsulong ng daan patungong Kalbaryo, itinulak palayo ng mga soldados ang mahal na ina, kung kaya't napahiwalay siya sa kanyang anak. Muli niyang sinundan ng mga bakas ng dugo sa lansangan. Naway magsilbing daan ang krus patungong Kalbaryo ang mga kalye dito sa ating bayan ng Paete. Susugin natin ang mga yapak ng mga banal. Ito ang nagdudulot sa atin ng aral ng pagkalinga at habag. Sa susunod na tagpo, matutunghayan natin ang pagdaan ni Jesus sa tahanan ng mawaing babaeng si Veronica. Muli nating sundan ang ating pagninilay at pananalangin sa banal na prosesyon ito. Pinicturean mo, Jude? Happy ako sa Ayan, church. tama. Hi, Bean! Hi!
Amen.